Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan natin itong inirereklamo o idinadaing ng SMNI na hindi sila binigyan ng accreditation ng House of Representative para makapag-cover ng SONA ni Pangulong Marcos sa darating na Lunes. So, siguro iniisip ng House of Representative na hindi na parte ng mainstream media itong SMNI dahil nga wala silang prangkisa. So, diyan natin malalaman kasi kung yung sabihin natin, ibang network na wala na rin prangkisa, mabibigyan ng slot. Diyan natin magkakaalaman na talagang mukhang ginigipit nga ng mga congressman ng Kongreso yung SMNI kasi alam naman natin ang SMNI isa sa mga talagang pinakamaingay na bumabatikos dito kay Pangulong Marcos. So, tingnan natin kung malalaman din naman natin maglalabas ng statement din ng SMNI kung mababalitaan nila na ang ABS-CBN at ang Rappler ay mabibigyan ng slot para makapag-cover ng State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Hindi pinayagan ng SMNI na mag-cover sa loob ng Batasang Pambansa para sa 2024 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa consultant ng network na si Jay Sonsa na isa ring veteranong newsman, hindi inaprobahan ang accreditation ng technical team ng network. Wala ring inilaang pwesto para sa SMNI sa North Wing Lobby ng Batasan Complex, kung saan nakahilera ang mga broadcast setup ng iba't ibang news organization sa bansa para i-cover ang pagpasok ng mga VIP sa red carpet entourage papuntang. Kasi dyan, hindi naman pwedeng hindi pwedeng sabihin natin, dahilan ng Kongreso na puno na yung magiging slot ng paglalagay ng pagse-setup ng mga network na yan. Kasi nung nakarang mga SONA naman, nandiyan yung SMNA, posibleng wala, di ba? So ibig sabihin, alam nila kung gaano kahaba yung or gaano karami yung mga medyang pupunta diyan. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin na kahit walang ng prangkisa yung SMNI, still media pa rin sila. So parehas lang sila ng ABS-CBN, parehas lang din sila ng Rappler. Kaya nga magiging batayan diyan. So parang mabubutasan dito yung Kongreso kapag nakita ng SMNI na bakit andyan yung ABS-CBN, bakit andyan yung Rappler, bakit may mga vlogger na nakapwesto dyan. Kami, hindi kami nakapwesto. Dati pa naman kaming, sabihin natin, dati pa kami pumipwesto dyan or nakakuha ng accreditation tuwing may SONA ang Pangulo. So, dyan magkakaalaman na kung itong, sabihin natin, siyempre paano may grupo rin kasi itong, yung mga media, di ba, yung parang NUGCP na yun, yung National Union Journalists, mga grupo-grupo, yung mga sabi natin organization na yan. So dapat yang kondinahin nila yan kung tinuturing nilang media pa rin ng SMNI kasi parang lumalabas diyan nagkakaroon na talaga ng favoritism parang ganoon dahil nga siyempre kung hindi ka nga naman kalaban ng gobyerno so mabilis ka mabibigyan ng accreditation para makapag-cover. So since nga alam ng Kongreso, alam ng nila Tambi na isang SMNA dun sa mga sabi natin na tumutulong kay Pangulong Duterte or yung nga nagpapalabas sila ng 'di ba ng maisog, nasa kanila yung mga talagang nagko-commentary tungkol sa ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. So mostly nasa negative sabihin natin bibihira yung papuri na nakukuha ng administrasyong Marcos pagdating sa SMNI. So kaya siguro hindi sila binigyan ng accreditation. Pero siyempre dapat imbis na kumbaga parang hinayaan na lang dapat ng Kongreso na mabigyan ng accreditation to dahil mas lalo silang masisilip dito na bakit ang ABS-CBN, bakit ang Rappler nakakuha ng pwesto. So hindi rin naman pwedeng tanggapin yung dahilan nga, sabi ko nga kanina, hindi naman pwedeng tanggapin yung dahilan na puno na yung slot. Kasi dati na nakapwesto dyan yung SMNA eh. So alam na nila yung bilang. So kung hindi sila binigyan dito ng accreditation, malino talaga na
sinadya na wag silang isama diyan dahil nga malamang iniisip nila na baka banatan o bumanat na naman 'tong SMNI. So hindi ito kumbaga parang ah, inaalis nila yung mga ano na bumabatikos. So parang totoo yung sinasabi nga nila na nagkakaroon nga ng parang silent martial law. So parang gano'n yung ginagawa. Tulad na lang ni 'di ba, Bay, 'di ba? Dinimanda ni Saldico na sinasabi nga rin nila na mukhang may kumpas nga daw ni Tambi yun. So ito namang SMNI, hindi binigyan ng pagkakataon na makapag-cover ng State of the Nation. So andun talaga yung iisipin ng mga yung mga sumusuporta sa mga sa SMNI, sa mga sumusuporta sa mga Duterte supporter na talagang nanggigipit yung Kongreso natin ngayon na kapag hindi nila feel yung grupo na sabihin natin pag may kumakalaban sa administrasyon, talagang hindi nila bibigyan ng pabor. So, tingnan natin kung yan ang aabangan natin diyan kasi kung talagang mabibigyan, kumbaga magiging barometer natin dito is yung ABS-CBN tsaka yung Rappler kung sila ay makakapag-cover ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos at ang SMNI hindi. So, yan ang titingnan natin. So, tuloy natin to. Plan na rin ng House of Representatives. Ang problema, ayaw po nila kaming bigyan ng accreditation dun sa aming technical at logistical support team. Kasi daw, bakit pa kami magla-live social media lang naman. Ang tanga-tanga, bobo talaga Kahit aray ko po, tanga-tanga daw tsaka bobo pa raw yung nagsabi kay Jason or yung nagsabi sa SMNI na bakit daw kailangan pa ng technical team, naka-online lang naman daw sila. Siyempre, tuloy natin. Social media, kahit new media, kahit mainstream media, hindi po pwedeng mag-live ng mga walang technician, walang mga engineers. Bilang bahagi ng public affairs function, totoo naman Siyempre, di ba, magsiset up yan ng alangan naman ang gamit nila, cellphone. So, siyempre, andyan yung may mga high definition na camera sila na pang talaga, yung pang magandang datingan ng kuha para makaka-zoom ng talagang clear na clear. Yung, siyempre, yung kaya nga technical team. So, andyan na lahat nga yung sounds, yung video quality, yung angulo. So, kailangan talaga may technical team. So, yun nga, base nung sinabi ni Jason na kaya hindi sila binigyan dahil nga daw sa technical team na yun. So, bakit? Yan nga titingnan natin kapag ang ABS-CBN nandun at meron silang nakasetup na technical team, pwedeng questionin ngayon ng SMNI. Kaya nga humanda rito yung itong House of Representatives na kapag nakita nandyan yung ABS-CBN, sigurado magwawala itong mga taga-SMNI. ng SMNI, kabilang ang taon ng SONA ng Pangulo sa pinaghahandaan ng network. At kada taon, hindi nawawala ang himpilan kasama ng iba pang news organization na pumesto sa Kamara para i-cover ang SONA. Pero nag-iba ngayong taon dahil nagpasa ang Kamara ng panukalang batas para ibasura ang franchise law ng SMNI. Ang Kamara rin ang basihan ng National Telecommunications Commission o NTC para patawan ang indefinite suspension ng network na hanggang sa ngayon ay patuloy na umiiral. Nagugat naman ang mga hakbang na ito ng Kamara laban sa SMNI nang tanungin ng isa sa program anchors nito na si Jeffrey Eric Celis kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker sa nakaraang taon. Anyway, so hindi na po namin ipipilit yan para lang malaman ng kasi baka sabihin na naman ng mga tingnan nyo SMNI galit kay Marcos, hindi sila nag-live. Di ba? Kaya nililiwanag po natin ngayon pa lang. Para at least malaman ninyo. Gustuhin. Maganda yung ginawa rito ni Jason na in-inform nga niya yung taong bayan, yung mga manonood syempre, na tinabla sila ng House of Representatives. Na pwedeng, tama nga naman sinabi niya na pwedeng balikta rin na kaya hindi nag-live itong SMNI o hindi kumuha ng coverage ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Baka isipin nga dahil nga galit sila kay Marcos o sila yung isa sa pinaka bumabati ko kay Marcos, kaya hindi sila kumuha ng coverage. So pwedeng ganun yung mangyari. Kaya nga dito inuunahan na nila yung iisipin ng taong bayan na bakit walang coverage ang SMNI, wala silang live coverage. So ngayon nasa Kongreso na, nasa Kamara na yung magiging magiging burden na ngayon yan. So bakit ganun? Siyempre,
sinasabi ng Kamara na ano na walang prangkisa pero suspended lang pala yung prangkisa nitong SMNI. Ito yung pinaka-catch diyan. Suspended lang yung prangkisa ng SMNI. So ibig sabihin technically hindi pa talaga nire-revoke or meron pa rin silang prangkisa, suspended lang. Pero ang ABS-CBN wala silang prangkisa dahil nga hindi sila nakapag-renew, di ba? So kung makikita yan ng SMNI na andyan yung ABS-CBN sa loob ng Kamara at nakakapag-cover, malamang, malamang sa malamang, gagawa ng hakbang itong SMNI na bakit ganun. Di ba? Yung Rappler, na alam ko, wala rin silang prangkisa, naka-online na lang sila dyan. So, pag yan dalawang yan, nabigyan ng slot ng accreditation para sa coverage ng SONA, talagang may ano to, baga sabihin natin, may pinapaboran talaga yung itong Kamara natin dahil siyempre, bakit ganun? Yung SMNI na suspended lang yung kanilang accreditation, hindi nabigyan ng slot. Bakit yung mga walang prangkisa talaga, totaling wala, nakakuha ng slot. So, hindi naman pwede sabihin dyan na, na late, na late lang ng pag-a-apply. Imposible yun. Kasi, kumbaga, malamang sa malamang, mag-i-start pa lang yung SONA, kumbaga, may ano na alam nila yung kailan yung schedule ng ng pagpa-file ng pagkuha ng accreditation. So, imposible naman magpapalit itong mga to. So, siyempre, alam na nila, na-expect na nila na pwedeng ganun yung mangyari. So, uunaan na nila. So, hindi pwedeng, kumbaga, yung mga idadahilan dito ng Kongreso, mukhang maiipit sila. Kung ano talaga, kung talagang totaling hindi nila bibigyan na. Kasi Monday na So, mukhang malabo na nga siguro may habol. Pero tingnan natin kung magagawa ng paraan yan. Kasi nga, malaking issue yung gagawin na itong Kamara sa pag hindi binigyan ng slot itong SMNI. Namin, para maging pantay, sila na ho, dinisapprove ho ng Malacanang at saka ng office ni Speaker yung accreditation ng aming technical team. Kaya hindi po kami pwedeng mag-live ng direct from the Batasan Complex. Salamat po. Para sa Diyos. So, yun. Yun pala, totaling wala na. Hindi sila makakuha ng online coverage. So, malamang sa malamang makikigamit na lang ng kanilang sa mga ibang network. So, malamang magbabayad na lang itong SMNI para lang magkaroon sila ng coverage or nga, parang sasapawan na lang. Ewan ko paano nila gagawin niya. Pero yun nga, kukuha na lang sila ng ibang coverage ng SONA para makapag-komento sa mga gagawin, sa mga sasabihin ni Pangulong Marcos, kung ilan yung papalakpak, ilan yung mabobola. At kung siguro, kung masilip na rin kung ano yung mga kakainin nitong mga bisita dahil 20 million po yung binudget para sa pagkain, na sagot po ng taong bayan ng kanilang almusal, tanghalian, merienda at hanggang hapunan. Baka pati yung pangmamam nila, yung mga inom-inom na yan, pagkatapos siguro ng SONA, pakasagot pa ng taong bayan. So yan ang aabangan natin kung ano yung ilalabas na coverage ngayon ng SONA at tingnan natin kung ano yung magiging, kung ano yung kahihinatnan or ano yung magiging resulta ng hindi pagbigay ng accreditation nitong Kamara dito sa SMNI. So, tingnan natin sa darating na Monday. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.